Jerry Esplana, hailed as one of the PBA's top point guards, earned respect over 13 seasons with teams like Presto Tivoli, Santa Lucia Realty, and Shell. He made an immediate mark by winning Rookie of the Year in 1990 and sharing the court with PBA legends Alan Caydic, Benji Paras, and the late Arnie Tuadles. And tonight, we bring you Jerry Esplana one-on-one with our very own Dennis Principe. Okay, maraming salamat, Anton. And it's going to be a classic night for tonight dito po sa Scorecard. At ako, personal choice ko to dahil sabi ni Boss Anton, kuha tayo ng isang magandang interview para yung ginawa niya makasali rin ako rito sa scorecard natin. And I chose itong player na ito, one of the top point guards in all of the PBA. Natawag sa kanya, Mr. Cool. Medyo bias ako dahil Presto fan ako. No? Kasama natin, Mr. Sports Talakan ng Abante, Jerry Esplana. Coach, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Dennis. Magandang gabi sa taga-subaybay ng Scorecard. Yan, okay. Coach, bago natin i-reveal yung ating mga edad sa pag-uusapan natin, kumusta ka na ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo around this time? Yeah, well, background din lang, no? After retiring, no? Naging city councilor ako for 3 terms, 2004 ka 2013. Ngayon, then naging sports director ako, 2013 hanggang ngayon. Ngayon, doon ngayon ako. Tapos nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Abante Family together with Jerry Continiera. Yun nga, yung Sport Talakan. And siyempre, nagbablog-vlog tayo ng konti, mga tutorials. Doon sa pag-tutorials ko, nako-contact tayo ron. Natawagan tayo ng ating kaibigan si Alan Caydic. Naging Deputy Commissioner tayo last year sa PSL. And then when Alan had a leave of absence, ako yung naging interim commissioner. Siguro naalaman ng mga tao na pwede pala ako. So ngayon, merong yung Pinoy Liga. Kinuha ngayon ako bilang commissioner sa Pinoy Liga. Okay. Now, Coach, from San Beda, ba? I think PABL ba nun? PABL ba nun? Ano? Philippine Amateur Basketball League. Okay. PBA na. Yes. No? Presto. No? Go kung may franchise. Tandaan po nun, long hair na medyo kulot pa sa dulo, di ba? May fly away. Fly away, di ba? So, alam mo, ang isang kinabilib ako sa career mo, no? Yung rookie year mo, no? 1990, Rookie of the Year, second round pick. Tapos yung sinamahan mo, sabi ko nga, kabisado ko itong Presto Ang lakas sa point guard. Yes. May Onchi de la Cruz, may Willie Hinaralao. Yes. Third stringer ka, pero nakakasingit ka, nag-Rookie of the Year pa. Yung number 1 pick, nandun sa team mo, si Peter Howe. Peter Howe, di ba? Yes. Paano mo nakakuha na lusutan yung Rookie of the Year? Considering na yung mga, kumbaga, parang nood na lang muna ako, matuto ko rito. Pero nag-thrive ka doon sa team. Yes. Tama ka ron, Dennis, no? Alam mo, sa isang team, pag bago ka lang, di ba? Tapos meron ka inabutan ng mga tinatawag na resident stars, di ba? Kailangan na hihintay mo lang yung chance mo. Ang kagandahan dito sa Presto, no? Nung pumasok kami ni Peter, no? May mga superstar pero hindi superstar. So tinanggap nila kami, winelcome. Lalo na ako, no? Si Onchi and Willie Hinarao, walang selos o whatsoever. Tinuturuan pa ako. Si Onchi sa pamimisikal. Si Willie, brain yan Yes, Tapos, tuwing pinapasok ako, nakaano sila. Sige, kaya mo yan. So, magagawa mo, mamotivate ka, tataas ang moral mo, mailalabas mo yung laro mo. Yun ang kagandahan. Kasi alam mo naman, sa isang team, di ba? Lalo pag may residence to, tapos mayroong rookie na kaposisyon. Alam mo na may mga nangyayari. Seselos, kailangan. Umaabot nga sa puto na pagdating sa practice. Di ba? Medyo may konting, alam mo, basahe. Di ba? Yung mga ganun. Pero sila, well, for a while kay Onchi, dahil talagang physical. Pero nakikita mo, tinuturuan ka nila. Okay, ini-encourage ka nila na ilabas mo yung laro mo. Nandito na kami. Yun ang kagandahan doon. May nagkwento sa akin yung coach, nung unang dumating si Alan Caydic sa Presto, parang ayaw maglaro ni Alan. Kasi nga, sila Philip Cesar, Atoy ko, puro superstar. Yes, kwento sa akin ng mga kaibigan ng sports writers, nung nalaman daw ng mga player yun ng great taste at that time, ang sabi daw kay Alan pumunta ka rito,
ilang bola gusto mo, lahat bibigyan namin sa iyo. Apparently, parang yung kultura dun sa team na yun, parang ganon. Kung may bago ka, welcome pa agad. Ganon ba yung talaga naging kultura ng team na yan? Yes, oo. Yung sinasabi mo kasi hindi ko inabutin. Pero the way they treated us, kami ni Peter, talagang, even sila, okay, magkikwento ko. Diba? Minsan nga, yung meron kaming tune-up game against Alaska noon okay, sa Acropolis. Okay, lumayap ako, siyempre, rookie, mataas pang tumalon. Si Dong Polistico, he was then playing, Dong Polistico, he was then playing for Alaska. Ginanon ako. Ang laking tao, pero panggugulang, pang maliit nananahon, halos maano ko, out of balance, halos bumagsak ako. Ang ginawa ni Kuya Abi King, pasok sa gitna, gano'n si ipababaya. Sasakta mo pa yan. Nakita mo yung Concern. support nila sa akin. Sige, kami bahala sa'yo. Basta laruin mo na yung laro mo. Oo. Still about your game, no? Yung rookie year mo na yun, no? 10-0 ba? 11-0? 10-0. No? Nakita ko nun, unti-unti, umaangat yung laro mo. Tapos, pagdating ng finals, 7 games against Pure Foods, yung diskarte ni Coach Jimmy Mariano around that time, ginagamit ka, sparring league, quality, hanggang sa nung mga dulo na, sumandal na kay Onchi at saka kay Willie, lalo na yung Game 7. Paborito ko yun. Ikaw ba as a rookie, parang may momentum na ako tapos parang medyo nung huli, hindi masyado. Hindi, ano bang ano mo nun? Well, yun kung ano yung binigay sa yung role, tatanggapin mo lang. Kasi siyempre, mahirap kung may titignan ka pang ibang angulo Okay, lahat kayo, tunnel vision, di ba? Parang one page, ando na, tulong-tulong, sakripisyo, kung kailangan magsakripisyo, di ba? Kung sino mabango yung laro, suporta ng lahat. Yun ang kagandahan sa Presto, di ba? Di ba ka naging underdog kami when Alan got injured Yes. Pero bakit? Nag-step up lahat Maraming nag-step up It only showed na yung talaga yung team, medyo pag nakapokus lahat ng player, mukhang walang makakatalo. Kasi yung balance yung team May mga rookies na maayos kami. Tapos si Alan doon, yung mga veterano namin, ang gagaling. Manny Victorino, Abi King, Rituales, defensive specialist, Paddy Nisrael, Joy Carpio, yung Guardia, Onchi de la Cruz, Willie Nerelao. Tsaka ikaw. Sila rookie, kahit pa paano, nakakatulong. Yung championship din, yung conference niya, highly favored ang Pure Foods. Yes. Ang lakas din nila ng mga bata. Diba? May Jack Tanungan pa, alam mo. Yes, meron pa. Okay, now, yung team nyo, kasagsagan, factor nun si Totoy Marquez na injure, ACL. Para Achilles Achilles, rupture. Tapos si Coach Alan, Game 6 na wala. Ang sabi nun, malungkot ako nun dahil binabasa ko si Jara, wala na, tapos na finals. Tapos na, Pure Foods na to. Kayo ba, ano naging thinking nyo nun? Na nung nawala si Alan, siya yung inaasahan niyo sa puntos, sabi mo nga 28, 30 points ang mawawala. Yes, So, nung nangyari yun, paano nyo pinaghandaan yung Game 7? Well, siguro ang isang factor doon yung mas na problema siguro si Pure Foods kasi alam nila yung paano yung depensa nila na nandoon si Alan Magbabago na yung depensa. Sino ang go-to guy ngayon? So, yan di ba? Parang nag-iisip sila kung sino, di ba? Siyempre, di man naisip na si Arnie pala puputok. Arnie Tuadles. True enough, Arnie Tuadles scored 33 points. Di ba? Tapos parang hindi nawala si Alan. Di ba? He ran rings around all his defender. Di ba? Napakagaling. Tapos nagsabay-sabay na. Ito na, nag-contribute na lahat. Si Onchi, si Willie, Saldi, halos lahat. Even yung mga quality minutes na binibigay ng mga coming off the bench, nagtulong-tulong. Ang ganda ng laro namin yun Talagang, parang yatang yung Game 7, naging blowout game pa na parang simula lang maganda sa all of a sudden. Banderang tapos kayo bandera yun Kaya napakagandang laro yun para sa amin. So, in the meantime, yan po muna ang ating pong one-on-one, face-to-face interview with Mr. Cool Jerry Esplana.